You are watching United Pentecostal Church. Word in season, out of season. Our topic for today, abundant life. Mapagpalang araw po sa lahat ng sumusubaybay sa ating pong daily devotional message. Sa John chapter 10 verse 10, mababasa po natin ang pananalitang ito ng ating Panginoong Kristo. Hindi pumaparito ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Nakapaloob po rito ang isang pangako po ng Panginoon. Sa kanyang pagparito, ang purpose niya, sila'y magkaroon ng buhay at hindi po basta ordinaryong buhay kundi isang masaganang buhay. Sa kabilang dako naman, hindi pumaparito magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa, na ito'y tumutukoy kay Satanas. Meron pong hindi magandang plano si Satanas sa buhay po ng tao. Datapwat ang Panginoon, meron siya napagandang plano sa buhay po ng mga tao na susunod sa Kanya. So, ibig pong sabihin, ang masaganang buhay ay masusumpungan natin sa Panginoon at sa Kanyang salita. Sapagkat, maaring nag-iisip tayo, ang buhay po kasi unfair. Bakit merong mayaman? Bakit merong mahirap? Bakit merong matangkad? Merong pong mababa? Bakit merong pong maitim? Bakit merong pong maputi? Hindi niyo po ba alam, yan po yung beauty of God's creation. Sapagkat meron pong malaking problema pag lahat ay pantay-pantay. Halimbawa na lang, kung lahat ay mayaman at wala nang mahirap, hindi wala na pong magiging magsasaka, wala na pong janitor, wala na pong karpintero, kasi lahat mayaman. Alam niyo po ba na identify ang isang tao dahil po meron pong pagkakaiba-iba ito. Halimbawa, hindi natin ma-identify yung isang tao ay matangkad kung walang mababa. Hindi natin masasabi yung isang tao ay maputi kung walang maitim. Yung differences na ito po ay nagpapakita ng kagandahan ng paglikha ng Diyos. Gusto ko pong pag-usapan po natin yung biblical na pananaw o basihan or batayan ng masaganang buhay. Dahil pag sinabi po kasi natin kasaganaan, ang iniisip po natin kaagad ay financial or material. Hindi lamang po doon nakapaloob ang masaganang buhay. Dahil ang totoong masaganang buhay ay ang salita ng Diyos ang nagbibigay po ng tunay na kahulugan nito. Sapagkat ang masaganang buhay, ito ay plano, kaparaanan ng Panginoon bakit siya naparito. Magbigay siya ng buhay o masaganang buhay sa atin po lahat. Sa Biblia, meron po tayong mga mapag-uusapan na mga prinsipyo kung paano tayo magkaroon ng abundant life. Number 1, make God as your priority. Gawin po nating priority, una ang Diyos sa buhay natin. Huwag po natin siyang gawing last option na kung wala na tayong pupuntahan, wala tayong malapitan, saka na tayo tatawag at lalapit sa Panginoon. Sinasabi po ng Matthew chapter 6 verse 33 ang mga pananalitang ito. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag naging first ang Diyos sa buhay natin, i-add niya yung atin pong mga primary needs. All these things shall be added unto you. Pero kapag naging last option ang Diyos, instead na addition ang kanyang gagawin, magiging subtraction. Kaya dito makikita po natin, dito sa Bible principle na ito, kapag ating sinunod, merong dalawang nakapaloob na pangako. Una, our needs will be met. Kakatagpuin ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Pangalawa, we will not worry about tomorrow. Hindi tayo mag-aalala sa araw ng bukas. Dahil inuna po natin ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Pangalawang Bible principle na dapat po nating maintindihan, mga kababayan, be obedient to God's Word. Sinabi po ng kauna-unahang naging presidente ng bansang Amerika, si late George Washington, you cannot govern the world without God and the Bible. Napakahalaga po ng salita ng Diyos. Upang masunod po natin ang salita ng Diyos, kinakailangan po alam natin ang kanyang salita. Para malaman natin ang kanyang salita, dapat tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Kaya napakalaga po ng Biblia. If you want to have abundant life, be obedient to God's Word. Bakit po? Gaano po kahalaga ang salita po ng Diyos? Ang sabi po sa aklat ng Josue, chapter 1, verse 8, ganito po ang ating mababasa. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have a good success. Nandun po yung pagiging prosperous at magkakaroon po tayo ng tagumpay
kapag tayo po ay sumusunod sa kanyang mga salita. Loobin po ng Panginoon, atin pong itutuloy ang ilang pang mga Bible principle na atin pong pag-uusapan. Nawa, tayo po'y pinagpala ng Panginoon hanggang sa muli, magsama-sama po tayo sa Diyos ang lahat ng pag